Hello mga ka-workshop, no? Meron lang tayong isang ibabahagi sa inyo ngayon. Ito yung pagkakabit ng ating dual horn sa mga motor. So, paano ba pag-installation nito? Ituturo natin sa inyo step by step kung saan natin dapat ikabit yung mga wire sa pagkakabit ng dual horn. So, ang gagamitin natin dito, syempre, gagamit tayo ng relay. So, ganitong relay ang gagamitin natin. So, pwede na to, no? Yung mga horn relay, yung mga transparent type. Tsaka gagamit tayo ng selector switch na yung halo switch. So, ayan. So, kung makikita nyo, no, spaghetti type, so tutorial lang po kasi to. Ngayon, kung matapos nyo nang gawin to sa inyong motor, kailangan ayusin nyo ng maayos, no, yung hindi sasabit or hindi kalat-kalat ang mga wire. So, yung mga ka-workshop, panoodin nyo ang buong video para pwede nyo may apply sa inyong motor. At kung bago ka lang pala ka-workshop sa channel ko, so huwag mo kakalimutan na mag-subscribe. Tapos follow nyo rin yung aking FB page, Jolo Moto, mga ka-workshop. So, ayun, panoodin nyo yung buong video. So, ganito yung pagkakabit ng ating pag-instalasyon ng dual horn sa ating mga motor sa mga ka-workshop. So, ito yung ating halo switch. Ayan. Siya yung magiging selector kung sa loud horn or sa stock horn ang gagamitin natin. At yung ating horn relay. So, ito. So, yung ganitong transparent relay ang gagamitin natin. So, okay na okay to para sa mga dual horn. No? Sa mga loud horn. So, okay na okay to mga ka-workshop. So, ano ba yung proper connection ng mga ito dito sa ating motor? So, ang kailangan mo lang naman dyan hanapin ayun, connection ng iyong stock horn. So, makikita mo yan or madali mo yan makita mula sa inyong handle switch. So, ayan. Hanapin nyo lang yung pinaka-horn nyo. Yan, yung horn switch nyo. So, ito yon. So, mula sa likod nyan, meron yan. Ayan, may terminal yan. Ayan. So, hanapin mo yung dalawang yan. So, diyan ka kukuha ngayon ng connection papunta dito sa iyong halo switch. So, ayan. So, hanapin mo silang dalawa. So, ito nga pala ay katulad ng mga Honda, mga ka-workshop. Ang trigger ng busina nito ay positive trigger. Yun. Ayan. Mula dito sa stock horn. So, ayan, dalawang yan. So, hanapin mo sila. Tapos, pag natagpuan mo dito, ayan. So, yung color green, siya yung ground. So, yung color light green, siya naman yung pinaka-trigger o yung positive. No? Ulitin ko, Honda tong ginagawa natin o kaparehas ng Honda. Mga GY6 to. So, positive trigger siya. Kung Yamaha naman, ang kulay niyan ay kulay brown, no? Brown yung positive niya. Tapos, green naman or kulay pink ang magiging trigger niya, mga ka-workshop. So, yan. So, cut natin yung kanyang light green. Yan. Tapos, ikabit natin sa yung papunta sa kanyang pinakabusina, mga ka-workshop. Ayan, yung papunta sa pinakabusina na stock horn. Yan. Ilalagay natin siya dito sa normally close ng atin halo switch. Ayan, tong color green. So, normally close, ilalagay natin yung papunta sa busina na pinutol natin. Tapos, yung karuktong naman ito, yung isang kabilang pinutol natin na papunta naman sa harness, ilalagay naman natin dito sa common, no? Ayan, kulay yellow ng atin halo switch. So, sa common. Yan, doon naman nakakabit yung papunta sa harness na pinutol natin na source ng busina mula sa kanyang horn switch. So, yun. So, may connection na yung kanyang normally close tsaka yung kanyang common. Sunod naman yan, itong color block. So, dahil nga sa positive trigger, itong color block, yung negative niya ng atin halo switch, ilalagay na lang natin sa body ground. Ayan. Nandito siya sa body ground. Tapos, yung kanya namang normally open, so itong nasa gitna, itong color white, at saka itong positive, pagsasamahin na natin sila, mga ka-workshop. Yan. Itong color red, at saka color white, no? Normally open, at saka positive, pinagsama na natin dahil nga sa positive trigger yung source ng busina na to, ng stock horn. Ilalagay naman natin siya sa relay, mga ka-workshop. Sa 86 ng relay. Ulitin ko yung galing dito sa ating halo switch na normally close, normally open, tsaka positive, ilalagay natin sa number 86 ng relay. So, ito yung mga ka-workshop, yung color white. So, dito siya sa number 86. So, tapos na tayo sa halo switch, dito na tayo sa relay. So, ayan. Sunod naman yung number 85 ng ating relay, ito yon. So, ilalagay rin natin siya sa body ground, mga ka-workshop. So, naka-body ground siya. Dito rin natin siya sinama. Ayan.
Number 86, galing sa halo switch. Number 85, nasa body ground yung ating relay. So, ang ginamit natin relay, yung transparent relay lang mga ka-workshop. No? Okay na okay to para sa mga loud horn na install natin sa motor. So, sunod naman yan, yung kulay orange, no? Itong orange na to, nakalagay ito sa number 30 ng ating relay. Number 30, common o siya yung magiging source. So, nilagyan natin yan ng mahabang wire. Yung number 30 ng relay, mahabang wire. So, ayan. Nakakonect naman siya dito sa ating battery. So, syempre bago natin siya kinonect sa battery, pinadaan natin siya sa fuse. So, para safe mga ka-workshop. Yung nga pala tips, every time na maglalagay kayo ng connection mula sa battery, padadaanin nyo sa fuse. So, ayan. Number 30 ng ating relay, nakalagay sa fuse at nakakabit naman sa positive ng ating battery. So, ayan. Tapos, yung output or yung number 87 ng ating relay. So, ayan. 87 ng ating relay na mga ka-workshop. So, sa iyo na lang natitira itong color red. So, ito nga pala yung color coding ng wire, no? Hindi pare-pares ito mga ka-workshop. Kaya, intindihin nyo na lang yung terminal ng sinasabi natin, yung number 85, 86, 87, at saka yung number 30. Ayan. So, itong number 87, yung output ng ating relay, siya naman ay papunta na sa atin loud horn. So, ayan. So, yung dalawang paa ng loud horn, meron niyang pin, ayan. Yung isa niyan, nandun na nakakabit sa number 87 ng ating relay. Tapos yung siyempre may isa pa, ground. Ayan. Yung ground nasa body ground lang rin. Ayan. Pinalakan natin. Ilagay natin sa body ground. So, ayan. So, simple lang siya mga ka-workshop. So, okay na yun, no, mga ka-workshop. Ngayon, siyempre, naglagay tayo ng mga ground dito. So, ang problema niyan, may source nga ng ground dito pero masyado nang mahina mga ka-workshop. Kaya ang gagawin natin, mag-additional tayo ng ground. So dito nagkakamali yung mga nagkakabit ng mga dual horn. Kaya minsan sa una or pangalawang pindot mo, gagana nga yung loud horn mo. Pero after nun, bigla na lang magiging ngongo. Dahil alam nyo kung bakit? Dahil kinukulang na sa source or sa connection, no, ng kanyang ground. So yung positive mo kasi okay na yung mga ka-workshop dahil nakarekta na yung kanyang source sa battery. Ngayon yung ground mo palalakasin mo rin. So, diyan ka nagkabit ng mga ground, kukuha ka na naman ulit ng mahabang wire. So, gauge 16 na wire ang gamitin nyo mga ka-workshop. Tapos noon, palalakarin nyo siya papunta sa inyong battery. So, ito siya yung color green. So, kumuha tayo ng source mula sa battery na ground. Pinahaba natin. Kasi dito sa motor na to, walang ground na nakakabit sa part nito, sa bandang unahan ng motor. So, magkakabit tayo niyan, ikakabit natin dito. So, ayan. Sa pinaka-tornilyo na pwede nating ilagay. Ayan. So, nga pala mga ka-workshop to, unitin ko gamit kayo ng i-terminal para mas intact yung pagkakakabit niya. Huwag lang yung nakaipit. So, dito kasi sa tutorial ko, inipit ko lang dahil para lang maipakita sa inyo kung paano mag-wiring ng dual horn sa ating motor. So, ayan. So, bakit natin nilagay ito? Para lumakas yung ground sa part ng motor sa unahang bahagi ng inyong motor. Dahil doon tayo kumuha ng ground. So, para masuplayan niya ng tama yung kanyang ground. So, yun. So, ganun lang siya kasimple mga ka-workshop. Ganun lang kadali. Basta, uunahin nyo lang lagi, no, yung tamang wiring connection, tamang wiring materials. No? Sa materials, kailangan nyo gumamit ng mga wire na automotive wire talaga mga ka-workshop. Pag magkoconnect kayo mula doon sa inyong battery, gagamit kayo ng 16 gauge na wire mga ka-workshop mula sa inyong fuse. Tapos dito naman, pwede na yung 18 gauge na wire, no, sa mga connection ang gagamitin nyo. So, mas maganda niyan yung mga Japan wire or yung mga automotive wire na lang mga ka-workshop. Kasi, ang ikagaganda ng tunog ng inyong horn o ng mga ini-install nyo sa inyong mga motor ay nasa materials din. Bukod sa tamang wiring connection. So, yung mga ka-workshop. Tips ko lang yan. So, yan. Okay na yan. So, testing natin. So, kapag naka-on, naka-off, so yan. Ibig sabihin, hindi mo pa pinipindot yung iyong halo switch on ating motor. Kapag hindi mo siya pinipindot pa, ang tunog ng iyong busina ay stuck lang mga ka-workshop. So, yan. So, ito. Ito yung tumutunog yung stock niya mga ka-workshop. Itong stock. So, pag pinindot mo naman siya, so, pansinin nyo to. Pag tama ang connection nyo yung ganitong klaseng relay mga ka-workshop, ilaw dapat to. Yan, yung pinaka-indicator niya.
Ngayon, pag hindi siya umilaw, ibig sabihin, baligtad yung number 86 nyo, tsaka number 85. So, ayan. So, pinindot na natin siya. Ito naman yung tutunog dyan, mga ka-workshop. So, pansinin nyo, umiilaw na yung kanyang halo switch. Ganon din yung kanyang relay, umiilaw din. At ito yung tumutunog. So, yun. So, ibig sabihin, tama ang ating wiring connection. Kung maging ngungu yan, ibig sabihin, hindi nyo sinunod or hindi nyo pinanood mabuti yung tamang pagwa-wiring connection nito sa inyong motor. So, yun lang mga ka-workshop. Sana meron ako sa inyong naituro na pwede nyong kapulutan at may apply sa inyong motor no, sa pagkakabit ng dual horn sa inyong motor. So, sunod na tutorial natin, yun, paglalagay naman ng rapid sounds mga ka-workshop. So, ayan. Hindi ko na inisa-isa dahil masyado pong mahaba yung magiging video na kalalabasan. So, ayan. Pinakita ko na lang sa inyo yung dapat nyong i-connect at dapat nyong hanapin na wire sa inyong motor. So, ride safe sa atin lahat. God bless mga ka-workshop.